Magandang hapon po sa ating lahat. Welcome po muli sa Gawain ng Panginoon tuwing hapon dito po sa ating Bible Study Online. Nasimulan na po ang topic kahapon at ngayon po ay itutuloy po natin at ipagpapatuloy po yung topic natin sa hapon na ito. Pero bago po yun, tayo po muna ay manalangin. Ama, sa pangalan ni Jesus, Panginoon, sa oras pong ito, Diyos, ay nilalapit namin sa iyo ang gawain mo, Panginoon. Hayaan mo, Panginoon, na samahan mo kami at ang salita mo, Panginoon, siyang may pahayag sa hapon na ito. Dalangin namin, Lord, naturuan mo kami sa hapon na ito, sa mga bagay, Lord, na nais mong ituro sa amin. Salamat, Lord, sa tagumpayan nito, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan po. Sa topic po natin, nakalagay po dyan, sana sa fasting, matuto rin tayong marinig yung corrections ng Diyos. Yan. Nakalagay po dyan na yung fasting, kapag sinabi kasing fasting, ito yung isang activity natin. Kasama ito sa activity natin. At bilang mga manggagawa, bilang Kristiyano, o bilang naglilingkod sa Panginoon, hindi pwede na hindi natin gawin ang bagay nito. Amen po. Ito yung fasting. Kasi alam niyo po, mahalaga na sa paglilingkod po natin, sa bawat ginagawa po natin, maging sa mga decision makings po natin, mahalaga po na humingi tayo ng guidance sa Diyos. Amen po. Humingi tayo ng direksyon kung nasa na ba tayo, ano ba yung dapat natin gawin. Amen po. Mahalaga na nagtatanong tayo sa Diyos. Amen. Yan. Sa pagtatanong po natin, wag lang yung sagot ang hintayin po natin. Kumbaga, may isang specific ka lang na tanong na sinasabi. At minsan pa nga, yung gusto lang natin na sagot, yung hinihintay po natin. Amen? Kaya nga po, sabi po dyan sa ating verse, sa Isaiah, chapter 58, basahin po natin. Ang ayunong na makapagpapalugod sa akin ay ang ayunong may kasamang matuwid na pag-ugali. Tigilan niyo ang paggawa ng kasamaan. Pairalin niyo ang katarungan, palayain niyo ang mga inaalipin, at ang inaapi ay inyong tulungan. Bigyan niyo ng pagkain ang mga nagugutom. Patirahin niyo sa inyong tahanan ang mga walang tahanan. Bigyan niyo ng damit ang mga walang damit. At tulungan ninyo ang inyong mga kaanak. Dito po sa verse 8, yan. Kapag ginawa niyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan na parang bukang liwayway, at pagagalingin ko kayo agad. Ako na inyong Diyos na matuwid, ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Yan po. Ito po yung sinasabi po dyan sa Isaiah. Kaya po, dito po sa Isaiah, sabi doon, matuto po tayong pakinggan. Matuto po tayong marinig yung mga corrections ng Diyos. Alam niyo po, sa pag-pray po natin, sa pagpa-fasting po natin, hindi lang po ito yung yung ikaw lang yung nagsasalita. O kumbaga, ikaw lang yung hindi ka marunong magbigay ng time sa Diyos para pakinggan siya. Kasi may mga pagkakataon na nagpa-fasting tayo, na andun yung napupuspos tayo, andun yung nararamdaman natin ang Diyos at nararamdaman natin yung gusto niyang sabihin. Nandun na napupuspos tayo. Bakit? Kasi alam niyo, dito po tayo dinidil ng Diyos. Dito po tayo kinakausap ng Diyos at dito po tayo kinokorek ng Diyos. Amen po. Huwag din yung tayo lang yung nagsasalita. Sabi ko nga po kanina, matuto po tayong makinig. Kasi magsasalita po ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang salita mismo. Na yes, maaaring hindi natin marinig talaga yung tinig, Pero
kakausapin po tayo ng Diyos sa puso natin at matuto lang po tayong makinig. Ano po, at dito po sa Isaiah, dito po sa binasa po natin, Isaiah 58, verse 6 hanggang 8, ano po, nakalagay po doon yung totoong pag-aayuno na sinasabi ng Diyos, na gusto ng Diyos. Na kumbaga, hindi ito yung isang religious na gawain lang o ritual. Amen po ba? Hindi ito isang routine na ginagawa po natin sa paglilingkod po natin. Amen po. Kundi ito ay tawagin po nating acts of service. Amen po. Kasi hindi lang po sagot ang gusto niya na makuha po natin, kundi may sasabihin siya na dapat po natin gawin. Minsan tuturuan niya tayo, minsan sasabihin niya sa atin na kailangan mo lang palang mag-humble. Kailangan mo lang palang bumaba. Minsan sasabihin niya sa atin, tulungan mo yung kapwa mo. Tulungan natin yung nangangailangan. Maging mahabagin ka at maging matuwid ka. Ito po yung pag-aayuno na tinutukoy po doon sa ating binasa. Hindi lang ito yung isang ritual na nakagawian natin. Sa fasting, hindi lang yung kung ano yung gusto nating marinig. Hayaan natin na Diyos po ang magsalita, ang magturo po sa atin. Amen po. Kundi yung gusto ng Diyos na gawin natin at yung gusto ng Diyos sa atin. Kaya po, sa fasting po natin, hindi lang po yung sagot, yung hintayin po natin. Kasi madalas ito po yung ginagawa po natin. Amen po ba? Hindi lang puro sagot ang makukuha natin at madalas correction. Na minsan, sinasabi na ng Diyos po sa atin na mag-fasting ka muna sa mga ginagawa natin, sa mga bagay na pinagkakabalahan natin. Araw-araw na kung saan umuubos ng time natin na kukonsume tayo. Halimbawa po sa mga social media na baka kasi masyado ka ng babad dyan. Baka kasi masyadong nauubos niyan yung time mo. Kaya nga, baka sinasabi na ng Diyos sa atin na mag-fasting ka muna sa bagay. Na kumbaga parang makipagkapwa-tao ka naman. Na susupilin mo yung laman mo. Minsan kasi masyado natin itong napapakain. Amen po. At dito tignan po natin kung ano ba yung gustong ituro ng Diyos po sa atin. Amen? Huwag lang sagot yung tanggapin po natin mula sa Panginoon. Sa ating pagpapasting, sa ating pag-aayuno, hintayin natin kung anong sasabihin ng Diyos po sa atin. Sa ating pag-ayuno, hintayin natin yung corrections ng Diyos sa atin. At nawa ay marinig po natin ito. Na alam niyo kapag masyado na tayong babad sa spiritual, nandun na madali lang marinig ang tinig ng Diyos. Madali lang marinig yung mga sinasabi ng Diyos. Hanggat na nakatune in po tayo. Amen? Yun po yung i-feed po natin, yung spiritual po natin. Nang sa gayon po, madali lang marinig yung mga bagay na sinasabi ng Diyos po sa atin. Wag lang yung sagot, yung tanggapin po natin, kundi yung correction din. Kasi madalas po, maraming sinasabi ang Diyos po sa atin. Maraming corrections na minsan nawawalang bahala po natin. Gawa ng ang hinihintay lang natin sagutin niya yung tanong natin. Ang hinihintay po natin minsan yung gusto natin na sagot. At minsan nakafocus tayo doon sa mga tanong lang natin na nawawalang bahala natin, hindi natin napapansin na may sinasabi ang Diyos po sa atin. Na baka sinasabi ng Diyos na mag-fasting ka muna sa work, sa mga pinagkakabalahan natin.
po ba? Araw-araw. Kasi baka yan ay nakakaubos ng time natin. Amen po. At unti-unti nakukonsume po tayo. Ngayon, at sa susunod po na magpa-fasting po tayo, naniniwala po ako ng bawat isa sa atin ay nagpa-fasting namin po. Ngayon po, at sa susunod po na tayo po ay makapag-fasting, maganda na ilaan mo talaga yung time mo sa Diyos na pakinggan siya. Marinig mo yung gustong sabihin ng Diyos sa atin, yung gustong ipagawa ng Diyos po sa atin. Amen po. Ayan. Ang sabi niya po dito, sa ating verse po, sa Isaiah 58, verse, ayan po, dito po sa verse 8, kapag ginawa nyo ito, darating sa inyo ang kaligtasan, na parang bukang liwayway, at pagagalingin ko kayo agad. Ako na inyong Diyos na matuwid ang mangunguna sa inyo at ipagtatanggol ko kayo sa pamamagitan ng aking kapangyarihan. Verse 9 po, tuloy po natin. At kung dumulog kayo sa akin para humingi ng tulong, kayo'y aking sasagutin. Amen po. Yan po ang sinasabi ng Diyos po sa atin. Pero sabi niya doon, matuto po tayong makinig. Ano po, sa fasting po natin, matuto tayong marinig yung corrections ng Diyos. Kasi sabi niya doon, bago niya ibigay yung tagumpay sa'yo, bago niya ibigay yung kasagutan sa'yo, meron kang kailangan gawin. Nabasa po natin doon sa verse 6 hanggang 7, yung dapat po natin gawin. Dito po, sinasabi na sana, sa fasting po natin, matuto rin tayong marinig yung corrections ng Diyos. Amen po. At yun na po yung nais ko pong i-share sa hapon na ito. At sa susunod po na fasting po natin, mahalaga na hindi lang po yung sagot yung hintayin po natin, kundi yung corrections din. Amen po ba? Pray po tayo. Panginoon, nagpapasalamat po kami sa hapon po na ito. Salamat po sa mga bagay na tinuturo niyo po sa amin. Salamat po sa mga corrections. Salamat po sa guidance mo sa amin. Sa mga bagay na nais mo pang ituro sa amin. Hayaan mo, Diyos, na maging sensitibo kami sa tinig mo. Nang sa gayon, maging madali sa amin ang pagsunod dito, Panginoon. Salamat, Lord, sa hapon na ito. Ingatan mong bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Yun po, maraming salamat po sa bawat isa sa atin. Magandang hapon po. Ingat po tayo.